Punta ako ngayon sa Metropolitan Hospital dahil ika 6 months na ngayong buwan para sa schedule ko ng second injection guys. Samahan nyo kami para magpa-injection ako. Let's go! Tara! Wait! Go! Sige lang! Guys, dito na kami sa kanto ng Masangkay Street. Tatawid na lang kami para sa papasok na kami ng Metropolitan Hospital guys. Ito. Hindi ko alam. Yung tanda. Nalimutan ko na rin. Papasok na kami guys. Guys, pumasok na kami sa main entrance ng Metropolitan Hospital. Ano nga? Guys, ha? Bakit wala namang announcement ng gobyerno na report? Bakit minamandatory? Di ba? 223. Guys, akit kami sa stair para exercise. Guys, kasama ko si Mrs. Buti hindi kami nirecord dito mag-mask. Dati nirecord kami, wala kami dalang mask. May bayad yung sa gwardiya. Feeling ko lumalakan si guard eh. Ngayon wala, walang sumita. Saan tayo? Di ba, Joe? Second floor lang. Oo. O, anong room? 223. Sure ka? Parang walang katao-tao. 223. 2. Ano, may C? May letter? 223. 2. Ito. 223. Dr. Grace de los Santos. Dr. Fe de los Santos. Bigay mo yung lab test. Okay, nandito na kami. Hintayin namin kung papapasukin na kami guys. Let's go. Waiting pa rin kami guys dito sa waiting seat ng labas ng clinic ng Dr. Rapo guys. Hintay ko na yan, tawagin ako for second injection guys. Kaya antay-antay lang tayo guys. Update ko kayo later. Let's go. Oh guys, tawag lang na kami. Pasok na kami guys. Po, ngayon po yung pangalawa niya. Yung cholesterol, ano nangyari ng Christmas? Baka Ayan napas- po yung result ng lab. Kaya nga, ano nangyari ng kain ng Christmas? Medyo siguro napasok. Ay, ko Kasi, po, mataas di na ba, po. Cholesterol niya. Opo, December sobra. 24, di ba, medyo may handa. Tapos New Year. Tapos yung bago ako magpa-lab test nung araw na yun, kakain lang din ulit namin. Kaya Siguro siguro, po na naka-apekto yun, ano, dahil sa season ng mga festivities. kasi nung cellphone last, di ba, normal na yung cholesterol ko. Oo nga eh. Baka napasobra. Sobrahan na lang. Dito ka. Sige lang dyan ako. Sige. Okay. Kasi merong pag-inject ng Roydia. Classmate. Classmate. Classmate kayo. Inject din. Yung iba, tuturuan ko na. Yung iba pa rin, natatakot pa rin sila mag-inject. Kasi nga, lalo na, very expensive po rin kasi yung gamot. So, worry ko, halimbawa, kagaya ko, mamaya, akala ko pumasok sa katawan ko, pero hindi naman. Hindi naman, basta tama yung injection. Subcutaneous kasi yun. So, yung sabot dapat sa taba.
Okay, yung middle enough naman niya eh. Enough yun para umabot sa taba. Yung insulin niya, ganun na kalit mo, kapapag sa taba. Malalaman mo naman kung sa balat kasi masakit ang balat na injection. Mas hindi masakit pag sa subcutaneous sa taba mo in-inject. Okay. So guys, kakatapos lang namin magpa-injection. So guys, kakatapos ko lang wala na naman yan. Wala na. So yung plastic na yan, yun yung pinaglagyan ng gamot ko sa injection kanina. Dinouble check mo ngayon. Wala na laman yung plastic na hawak mo kahit nabiting na gamot ko. Tinig mo, wala na laman. Yung gamot ko, wala na. Dahil nagamit ko na. Yung gamot na injection ko, nagamit na. Sa katawan ko na. Okay, so guys, kakababa lang namin dito sa stair ng Metropolitan Hospital. Kakatapos lang namin injection guys. Okay. So, ang next na session ko is after 6 months ulit. Babalik ako dito sa doktor ko para sa third session ng injection ko. Tsaka with blood test ulit guys. Tumaas daw ang cholesterol ko. Kaya pinapadoble yung gamot na inumin ko ngayon guys. Kaya ngayon, nalabas na kami dito guys. O sobrang yata ang kain ko nung Christmas New Year guys. Tumaas yung cholesterol ko. Pero wala akong diabetes, wala akong high blood guys. See you for my next vlog.